Grab driver na naman ang bagong atake ni Diwata, at least maraming racket. Kung hindi mo gusto, black. Ganun lang kasimple, wala tayong pagtatalunan. Nakilala yung parisan ko talaga. Aminin naman natin na marami talagang nakakilala si parisan. Hi everyone! Ang pagmamaneho po habang gumagamit ng cellphone ay ipinagbabawal dahil ang isang segundo na malingap lang kayo ay pwede maging sanhi ng disgrasya. Sa video na ito ay panoorin natin si Diwata na gumagamit ng cellphone habang nagmamaneho. Panoorin natin ang video na ito. Nagumpisa ang video sa pagkukwento ni Diwata sa mga nangyari sa kanyang parisan. Ayan, good morning guys. Iba na naman ang atake natin ngayon. So, di ba masyadong naging controversial yung ating panindang yung ating parisan. So, grabing stress na dinadanas ko dyan sa parisan ko na yan. Simula nung nakilala yung parisan ko talaga. Aminin naman natin na marami talagang nakakilala sa parisan ko. So, ang daming pagsubok. Dumadaan tayo sa pagsubok ngayon sa mga oras na ito, masasabi natin. So, ako naman, bilang isang madiskarte, Dito ay makikitang palingon-lingon si Diwata sa cellphone habang nagbablog sila ng kasama niya sa kotse. ayan, Grab driver na din ako ngayon. May pasahero ako. Taga saan po kayo, sir? Galing po ako sir sa Maynila. Bali... Hindi, sabi mo kanina taga Masbate ka. Tagas sorry ako. Tapos, Kasi may check up ako yan sa PGH. okay, from Masbate, nagpa-check up pa lang sa PGS sa Oo. Manila. Then, babalik ka na ulit sa Masbate kailan? So, bali Friday ang balik ko. Wow, sir, ang yaman nyo naman dahil ang layo ng Masbate, no? Tapos PGS, nagpa-check up ka ngayon, din pauwi ka na naman Friday, uwi ka na naman Oo, Friday. Tapos kasi- babalik ka ulit. Yes, so yes. So, bali May 19 ang balik ko, May 19. Ay. 2026. Palingon-lingon si Diwata sa cellphone pero maya-maya ay hahawakan na niya ang cellphone habang nagbablog. Grabe kalayo. Matanong lang, sir, no? Ano po yung pinapa-check up nyo? Bali sa binti ko ito nabangga ng motor. Okay. Ano yan? Nilagyan ng ano? Bakal. Nilagyan ng bakal. Oh, tapos, yes, may bakal na po ito. parang may monthly check up siya, gano'n? Yes sir, oh yes. Wag, sir. Diwata na lang. Oh yes, Diwata. Oo, totoo yun. Tapos, ay, sa bagay, mukhang may kaya naman kayo, sir, no? Kaya lang si sir ayaw magpakita sa sa camera. So, ayan guys, may pasahero ako ngayon. Delikado po yang palingon-lingon ka sa cellphone at nagbablog dahil hindi mo masasabi kung kailan may kamote na sisingit sa iyong harap. May pasahero ako ngayon, so Grab ako ngayon. Ito naman ang bagong racket natin. Kasi di ba sabi ko nga sa'yo, ako madiskarte ako, hindi talaga ako magugutom kahit saan mo ko ilagay as long as sabi ko na kaya ko. So ayan, so Grab naman ang atake natin ngayon. Ang galing So, yun lang, maraming salamat. Yes, magaling na po ako mag-drive kasi napag-aralan talaga, naman. Madam Diwata, no? Ang galing mo talaga. Ang dami mong discard. Dito ay tuluyan ng hinawakan ang cellphone ni Diwata habang hawak naman ng kanyang kaliwang kamay ang manubela. Delikado po yan dahil malilipat ang atensyon mo sa cellphone at pwede kang mabangga or makabangga. Yes, kailangan dumiskarte. Yun lang. Grab driver na naman ang bagong atake ni Diwata, at least maraming racket, di ba? Hindi ako mahiya kahit anong trabaho pa yan, basta alam kong marangal at patas. Go, laban tayo dyan. Thank you everyone! Please like, follow, and share. Kung hindi mo gusto, black. Ganun lang kasimple, wala tayong pagtatalunan. Bye-bye! Sa Pilipinas, ang batas na tumutugon sa paggamit ng cellphone habang nagmamaneho ay ang Republic Act No. 10913 na kilala rin bilang Anti-Distracted Driving Act. Malawakang ipinagbabawal ng batas na ito ang anumang aktibidad sa isang mobile o electronic device na naglilihis ng atensyon ng driver mula sa kalsada. Bilang isang vlogger at influencer na si Diwata ay delikado po ito dahil aakalain ng kanyang mga supporters na pupwede pala ang paggamit ng cellphone habang nagmamaneho. Dahil sa pagiging kilala ni Diwata ay malawak ang pwedeng maabot ng kanyang pagbablog. At dahil dito ay posibleng gayahin ng iba ang ginagawa ni Diwata na nagmamaneho habang nagsiselfone. Huwag niyo pong gagayahin ang ginagawa ni Diwata dahil pwedeng may tumawid na posibleng hindi nyo makita dahil patingin-tingin kayo sa cellphone.
Hindi lamang po si Diwata ang unang gumawa nito. Pero dahil sa masipag na trabaho ng LTO na gawing ligtas ang kalsada ay ipinatawag nila at sinuspinde ang lisensya ng mga sikat na vlogger. Ang isa po sa mga sikat na vlogger na nagsiselfone habang nagmamaneho ay si Francis Leo Marcos na hindi pa naka-seatbelt. Oh, wow. I just ride in your arm tonight. Shout out! Nandyan din ang CEO at owner ng isang sikat na pagkain. Napatawag din at nasuspinde ang lisensya ng isang magandang vlogger na ito. At panigurado, ang susunod na ipapatawag ng LTO ay itong si Diwata. Yes, kailangan dumiskarte. Yun lang. Grab driver na naman ang bagong atake ni Diwata. At least maraming racket, di ba? Hindi ako mahihiya kahit anong trabaho pa yan. Basta alam kong marangal at patas. Go, laban tayo dyan. Thank you everyone. Please like, follow, and share. Kung hindi mo gusto, block. Ganun lang kasimple. Wala tayong pagtatalunan. Bye-bye. Napansin ko na yung pagiging grab driver ni Diwata ay parang hindi naman siya seryoso at para lang sa content. Ang ipinapakita niya lang sa video na iyon ay upang ipagmalaki sa lahat na kung ano-anong racket ang kanyang kayang gawin. At lahat ng iyon ay para lang sa content. Kaya kung nasabi ito, ay merong isang video si Diwata na naging tindero naman siya sa isang mini sari-sari store na tulad ng buhay niya dati. Tingnan natin ang video na ito. Hi, good morning. Ayan, flex ko lang ulit ang ating mini store ngayon, Diwata Grocery. Isang kape po. Anong kape, kuya? Oo, si Diwata po. Ito na po ang ating pinagkakaabalahan ngayon. At wala po tayo dapat ikahiya. Anong kape, kuya? Ay, pakitimpla nga muna, Yaya, kasi nagbablog ako. Wala akong dapat ikahiya dito kung ito man yung tinda ko ngayon. Dahil alam ko ito ay tama na kung saan mabubuhay ako at wala akong taong piniperwisyo. Kaya naman, kung gusto nyo magkape, mayroon tayo mga kape, ayan, noodles, sigarilyo. Gusto nyo ng malamig na soft drinks, mayroon din tayo dito. Yung gusto lang bumili ha, yung basher na ayaw, walang problema, wala ditong pilitan. Yung gusto lang. Mga ano ko yay, customer ko? Mga pagsubok lang doon narinig ko sa kanya. Ganun talagang buhay, di ba? Ang buhay ay umiikot yan na parang gulong. Yun lang. Please like, follow. At yan po, ang tila pagpapapansin ni Diwata upang bumalik ang kanyang kasikatan. Sa tingin ko po, ang pagiging driver ni Diwata ay hindi upang kumita siya, kundi upang hangaan siya ng mga tao. Nawala na po kasi ang kasikatan ni Diwata, kaya kung ano-ano na lang pagpapapansin ang kanyang ginagawa. Pero nagkamali siya dahil mukhang hindi niya alam na bawal gumamit ng cellphone habang nagmamaneho. Ang masama naman po kasi nito ay ginagawa niya lang ang pagiging driver hindi para kumita kundi para sa content. At inilalagay pa niya sa delikado hindi lamang ang kanyang buhay kundi pati ang ibang motorista. Noon ay katakot-takot na tagahanga ang lumalapit sa iyo, Diwata. Pero ngayon ay kung ano-ano na ang ginagawa mo para lang mapansin. Huwag po tayo magiging mapagmataas dahil ang taong nagmamataas ay paniguradong lilipas din yan, kuya. That's all everyone. Salamat sa inyong panonood. This is Chuck and you're watching Biker Drone. Diwata, birthday ka ngayon. Kabati naman. Lipas din yan, kuya.